Ah, Pag nagkap pwede pag nagkape. pag nagkape-kape tayo, tagal eh. Oo, Anyway, pwede yun pagka ano. sige. Ano bang ano sa inyo? Ano bang pwedeng tambayan dyan sa inyo? Pwede tambayan. Malapit-lapit na kapehan. Hmm. Marami dito. Kaya sa bahay namin, negative. Late lang na bahay na. Kaya, pero sa ano, maraming kapihan dito. Magandang. Mm. Bati muna tayo tapos pero hindi muna tayo magpaparami muna tayo ng ano natin, ng viewers natin. Pero habang nagpaparami tayo, bati muna tayo sa ating mga viewers, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Ah, saan man kayo naroon ngayon? Kung gabi sa inyo, magandang gabi. Kung hapon, umaga, magandang hapon, magandang umaga. So, welcome po once again dito po sa ating Grace Life Forum. Especially sa mga regular na nating viewers. Good afternoon, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Good evening. Nandito na ako. Paalam. Anyway, basta kung saan man kayo naroon ngayon, no? Magandang araw sa inyo lahat. At doon sa mga first time lang natin na makakasama today, no? Kami po ay nalulugod na makasama kayo di sa ah, evening at dalangin namin na ma-enjoy nyo po itong pakikinig sa ating pong forum. Ito po ulit si Brother Henry. At, samahan niyo po kami sa masarap na kwentuhan po natin dito po sa Grace Life Forum. Sige, bati muna tayo mga kapatid. Oh, pakiramdaman ulit. Maayong gabi. Maayong gabi sa mga Bisaya na ano, pwedeng maabot ng ating forum, no? So, maayong gabi sa inyo. Shoutout ko lang si ano, baka nandiyan na si Pastor Nante na taga Naik, laging nakikinig sa atin. Magandang gabi po sa lahat. Nawa ngayong gabi ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Nawa ay makatulong kasi bibigay talaga ito ng struggle sa mga tao, no? So magandang gabi po sa lahat, lalo na yung mga mga masugid sa mga subaybay. Nabanggit lang din ni Pastor kanina yung pong masarap na usapan ay pwede nyo pong kapihan no, habang nakikinig kayo sa amin para magkaroon ng mas masarap na pakikinig. Kasi yung iba baka dapuhan kayo ng antok o kung ano man. So para mas mapasarap yung inyong pakikinig, eh, kapihan ninyo Iyon, no? Yun. para malabanan yung ano, malabanan Kaya yung ba anumang, Starbucks? anumang yun, lalo na pagka ganun. Anumang masamang hangin na pwedeng dumampi mga pilik mata. So magandang gabi po sa lahat. No, nasan ka man ngayon? Sabi kanina ni Pastor Abel, parang naalala ko tuloy yung ano eh. Saan ka man ngayon, naroon, saan ka man naroon ngayon, sa Saudi, Japan o Hong Kong, babalik ka rin. Ayun, no? So, magandang gabi sa ating mga OFW at magandang gabi po sa lahat ng mga nakatunin ngayon dito po sa ating Grace Life Forum. W. Magandang gabi. Isang mapagpalang gabi din muli sa lahat at sa mga ayan, meron tayong isang viewer. Shout out po kay Dami ha. Do, Gloria. Dami niyan ha. Brother Jerry po ng Grace Life. Welcome muli sa ating live. Mahalaga po ang ating pag-usapan ngayon kaya ang tabi lang tayo. Papadami lang tayo ng ating mga viewers. Marami lang tayo ng konti. Medyo nadagdagan na naman eh. Mas maganda kasi yung habang nag-uusap tayo dito, hindi lang tayo yung nag-uusap. No? Okay, meron tayong audience, no? And by the way, ito pag-uusapan natin ay napaka-ano nito, napaka-controversial nito, napaka-exciting nito. Okay? Kaya medyo doon sa mga makakasama natin tonight, no? Yan lamang po kayo and we assure you na madadagdagan ang ating kaalaman with regards dito po sa ating topic ngayong gabi. Ganda ng kulay ng t-shirt mo, Jed, ah. Ano yan? Orange? Ano ito eh, Ras? Ah, 200 lang eh. 200. 200 pesos.
Napaka-humble mo Maganda ha. rin naman. Bagay, Hindi, nasa maganda rin naman Kaibigan tema naman sa yan eh. Oo, maganda, nagdadala naman yan maganda eh. rin siyang tema. Oo, Ako, Huwag meron mo lang akong second lagi-lagihin libro. laban. Huwag mo lang lagi-lagihin laban. Baka kumupas agad. Si Jerry, ano yan, si Jerry, naka Grace upon Grace. Yun, no? Ako naman, basahin nyo. Di mabasa, brother. Kung mabasa, Dali. gagawin ako. Yan, ganyan. Man of faith. Yep. O Yun. sige, mag-ano na tayo? Start na tayo para makarami tayo. Okay. Okay, isang mapagpalang gabi muli sa mga viewers natin. Okay, last time no, napag-usapan natin, nagbigay lang tayo ng konting time dun sa, nagbigay lang tayo ng pahayag no, base sa mga reaction natin sa mga naging viral na video na pumukaw ng atensyon ng mga maraming Kristiyano, which is konektado kasi doon yung isang kilalang tagapagturo sa Body of Christ. Anyway, sama-sama na lang po natin ipanalangin yung kayusan at kaliwanagan sa bagay na yun. Move on na tayo. Balik tayo ngayon sa ating Move series. on na tayo. O, kasi marami hindi pa nakaka-move on eh. Ah, okay, light naman tayo. Okay, ngayong gabi, pagpatuloy natin yung ating series about sa usaping kung ang kaligtasan ba ay nawawala o hindi. Ayun, sa mga viewers natin na bago lang, pwede nating balikan yung ating mga nakaraang series. No? Noong una nating topic sa series na to ay tayo ay nag-uusap patungkol sa kung paano paano maligtas ang tao, paano ba nagbigay ng kapatawaran ng Diyos. Yun yung pinakauna natin na pinag-usapan sa series na ito, no? And we're hoping na nasundan yun ang lahat, yung topic na yun. At sa mga hindi pa, yun nga po, pwede nating balikan yun para meron tayong background kung bakit tayo napunta sa series na ito ngayon. Tapos sinundan natin yon ng series na pagtalakay sa mga verses sa Bible na pinaniwalaan ng karamihan na mga dahilan na posibleng mawala ang kaligtasan. Gaya nung sa John 15, John chapter 15 verse 1 to 6, yung word na cut off doon na sa Greek word ay airo, na ang ibig sabihin is to lift up. Hindi talaga siya yung cut off na literal na talagang putulin. Okay? So, pag ganoon kasi, talagang kaya masabi di ba na nawawala yung kaligtasan. Pero so far, paliwanag naman natin ng maayos na hindi yun yung meaning doon. Tapos pangalawa, yung sa Matthew 7, verse 21 to 23, yung sinabi doon na I never knew you, depart from me. Yun ay sinasabi ni Lord yun sa mga tumatawag sa kanyang Lord, Lord. Sa mga gumagawa ng himala, nagpapalayas ng demonyo. Sa unang tingin, parang hindi basta-basta ang Kristiyano mga yon. Kasi yun nga, gumagawa sila ng mga kakaibang bagay na hindi nagagawa ng parang regular na Kristiyano lang. Pero, ang talagang kausap ni Lord doon is hindi mga Kristiyano. Kilala lang nila si Jesus pero hindi sila mananampalataya. Maganda rin na balikan natin yung topic na yon para mas maliwanagan po tayo. Now, ngayong gabi, meron tayong isa pang verse na isa rin ito sa dahilan na maaaring pinaniwalaan ng marami na talagang posibleng mawala ang kaligtasan. Kaya sabi nga ni Pastor kanina, isa ito sa talagang medyo matinding usapin itong verse na ito. Talagang kailangan ng malalim na pahayag, paliwanagan sa verse na ito. Basahin po natin sa Hebrews chapter 10, verse 26 to 27. Sabi dito, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Mabigat. Bigat. Sa verse na ito, talagang sa unang tingin is kasalanan talaga ang dahilan upang mawala ang kaligtasan. Mm-hmm. Sabi, kung nagpapatuloy na tayo sa pagkakasala after nating makareceive ng knowledge of truth, no sacrifice is left. Mm-hmm. Eh, di ba, isang beses lang naman yung ginawa ni Jesus. So, wala na daw. So, finish na. Nakakatakot kung talagang kung ang pag-intindi natin sa verse na ito ay yun lang, yung literal natin siyang basahin. Kung ang nakakatakot lang dito is sino bang makapagsabi na tumitigil na sila sa pagkakasala?
Kasi pag nagpapatuloy daw tayo, wala nang no sacrifice is left. No sacrificeful sin is left. Okay, ang tanong natin dito is, ang kasalanan ba talaga, ayon sa verse na to, ang kasalanan ba talaga ang nagpapawala ng kaligtasan? Gaano ba kadami o kalaki ng kasalanan ang maging dahilan upang mawala ang ating kaligtasan? Ano po ang masasabi natin dito sa verse na to, Pastor Henry? Sa unang talaga pagka binasa mo yan ang magiging magiging dating eh. At isa nga yan sa mga verses na pinaniniwalaan ng maraming Christians na naniniwala na ang kaligtasan pwedeng mawala. Okay? Kasi pag binasa mo yan, sa unang tingin, if we deliberately keep on sinning after we receive the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Only a fearful expectation, sabi diyan. Only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. So pag sa unang tingin talaga, pag binasa mo yan, pwede mawala ang kaligtasan. Wala na. At based yan sa binasa natin, ang nagpapawala ng kaligtasan o posibleng magpawala ng kaligtasan ay kasalanan, no? Yung nagpapatuloy sa kasalanan. Sa Tagalog kasi yan, kung tayo ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Yun yung parang version niya sa Tagalog eh. So, syempre, sa unang tingin talagang ang dating, ang salvation pwedeng mawala kung ang Kristiyano ay nagpapatuloy sa kasalanan. Pero siguro magandang tingnan muna natin mabuti uli is yung paano ba tayo naligtas? Tayo ba ay naligtas dahil sa pag-iwas sa kasalanan? Ganda. Diba? Paano ba tayo naligtas? Paano ba umiwas sa kasalanan? Mamatay ka na. Pag namatay ka, kailangan mamatay ka na. Magandang tanong yan. Paano ba umiwas sa kasalanan? Pero balikan natin yung pundasyon natin sa kaligtasan. Paano ba tayo naligtas? So, we are talking of yung mga Christians na naligtas. No? So, tayong lahat nag-a-agree, hindi naman tayo naligtas dahil umiwas tayo sa kasalanan. Hindi yun ang naging dahilan ba't tayo naligtas. Naligtas tayo dahil sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Yun yung sinasabi ng Bible din, Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith. Okay? So tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nung sumampalataya tayo kay Jesus, naligtas tayo. So hindi tayo naligtas dahil umiwas tayo sa kasalanan. And so therefore, kung tayo ay naligtas, hindi naman dahil umiwas tayo sa kasalanan, on the same token, hindi rin pwedeng mawala ang kaligtasan natin dahil sa pagkakasala naman. Kasi hindi naman tayo naligtas dahil umiwas sa kasalanan. And so therefore, hindi rin mawawala ang kaligtasan natin dahil nagkakasala tayo. Pero don't get us wrong, siguro clarify lang natin. Hindi natin sinasabi na okay lang magkasala tayo. No, hindi natin sinasabi 'yon. Ang sinasabi lang natin, hindi naman tayo naligtas dahil umiwas sa kasalanan. And so therefore, hindi rin pwedeng mawala ang kaligtasan natin dahil lamang sa kasalanan. Kasi sa totoo lang, kung ang kaligtasan ay pwedeng mawala dahil sa kasalanan, matagal nang nawala ang kaligtasan natin. Yes. Kasi araw-araw kakasala tayo eh. At saka kung gagawin natin talagang religiously, halimbawa, sabi diyan, di ba? Kung tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan, may tanong tayo diyan hinto ka na ba sa pagkakasala? Okay, hindi ka naman nagkakasala. Lahat naman ng Kristiyano magsasabi, lahat tayo patuloy na nagkakasala. Kaya medyo malabo yung argumento na kasalanan ay pwedeng magpawala ng kaligtasan. Pero sa unang tingin, pag binasa mo itong verse na to, ganun ang dating. Parang yung kasalanan
ay pwedeng magpawala ng kaligtasan. Kasi yun ang sinasabi, if we deliberately keep on sinning, if we continue on sinning, so parang ang dating, if you continue on sinning, yung salvation mo mawawala. Yun yung dating ng verse na to. Pero yun nga, sabi nga natin, tayo ba naligtas dahil umiwas sa kasalanan? Hindi naman. Mas maganda yung sinabi ni Jerry kanina, i-ano ko lang, ulitin ko lang. Kung ang kaligtasan ay pwedeng mawala dahil sa kasalanan, and since araw-araw naman tayo ay nakakagawa ng kasalanan, no? Lahat naman tayo, amin doon. Ang tanong, gaano karaming kasalanan at gaano kabigat na kasalanan yung pwede nating magawa upang masabi natin at that point in time, hindi ka naligtas. Kumbaga, hanggang saan yung yung boundary? At sino ang magse-set ng boundary? Yung bang simpleng pagsisinungaling o kaya simpleng nagkasala ka? Yung time na yan, ligtas ka pa rin. Pero isa na lang, no? Pagka gumawa ka pa ng isang kasalanan, tapos na, puno na ang salop, nawala na ang kaligtasan mo. So, kailan mo malalaman? Kailan mo malalaman na dahil sa paggawa mo ng kasalanan na yan, hindi mo alam huling-huli na yan, wala na, hindi ka naligtas. So, nagigets niyo yung pinupunto ko. Nagigets niyo. Yes. Diba? Ano ba nasabi niyo sa punto na yun? Opo. Yung tanong ko kanina, Pastor, paano bang hindi na magkasala, ano? Yung tanong ko kanina. O, paano bang umiwas? No? So, yun pala yung tanong ko kanina, paano bang makaiwas sa kasalanan? Yung mas maganda palang tanong, paano bang hindi na magkasala? Yun yung siguro mas magandang tanong doon. Dito, doon sa binasa ni Pastor Alam mo, sagot kanina, niya sa tanong mo, paano na hindi magkasala? Mamatay ka na. opo. Doon pa rin babagsak, ano? Ang problema, pag namatay ka, may kasalanan ka pa rin doon na dala-dala. Yun nga po, may isang tao na may isang mananampalataya na akala niya para maligtas ka kapag nakasalanan, hindi ka na magkasala. So nung araw na siya ay sumampalataya, ni-request niya na agad sa Diyos na kunin na agad siya. Pwede Kunin rin, na agad siya para pwede rin yun. Naninibago. Pwede rin yun. kunin na agad. Baka makagawa pa eh. Dito sa version na hawak ko, willfully nakalagay. Doon sa binasa nyo kanina, deliberately. Sabihin talagang sinadya na magkasala. Paano naman yung sin of ignorance? Diba, meron pong gano'n no? Ignorance of the law excuses no one. Pagka hindi mo alam yung batas at nagkasala ka, hindi ka excuse. Yun yung isa pa sa mga argumento na pwedeng maging dahilan na dapat i-consider din ng iba kung ang makakawala ng kasalanan ng kaligtasan ay yung kasalanan. Si Brother Jed, ano masabi mo? Ayun. Ito kung babasahin natin sa Tagalog, gaya ng sinabi ni Pastor sa MBB, ay talagang parang talagang nawawala. Basahin natin Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may alay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kung casual reading lang yung gagawin natin dito, ay talagang ganun yung magiging ating unawa, interpretation. Kapag nagpatuloy tayo sa pagkakasala, kahit alam na natin ito, mukhang talagang mawawala yung kaligtasan. Kung ganun lang, kung hindi natin consider yung buong chapter at yung mga nauna, ay talagang magiging ganun, no? So hindi natin titignan talaga yung konteksto. Pero sa aking obserbasyon dito, yung yung hindi tinutukoy dito, yung paggawa natin ng kung ano-anong kasalanan, para sa akin, no, yung akin, hindi ito tumutukoy sa yung pang-araw-araw natin ng kasalanan. Nagsinungaling ka. Merong kasalanan dito na tinutukoy at pinuputusan na yun yung dahilan na ang tao ay talagang hindi maliligtas o mapapahamak siya. Hindi ito yung ordinary na parang nagsinungaling ka, nagnakaw ka. Hindi, kung pag-aaralan natin, hindi yun yung tinutukoy na pagkakasala dito.
Pero dito sa Tagalog kasi talagang kung titignan mo, parang ang ganun. Pero hindi. Kung babasahin natin mabuti, may isang kasalanan na gustong sabihin yung sumulat. Ayun magiging dahilan ng isang tao ay ay hindi maliligtas. Hindi ito yung iba't ibang kasalanan, ito yung isang kasalanan na ang tao ay at hindi rin naman sinasabi dito na mawawala yung kaligtasan ng taong sumampalataya, kundi yung deliberately, willfully, kasi yung lahat naman ng kasalanan willful eh. Hindi naman po no, wala namang kasalanan na parang hindi mo pinag-isipan o hindi mo sinadya. Lahat ng kasalanan willful. So yung willful dito na tinutukoy deliberately, ito yung isang bagay na talagang dahilan ng tao ay hindi siya maliligtas. Yan po yung dapat natin makita. Ikaw, Oo. Tsaka siguro, yun nga, i-ano lang natin uli yung verse na yan, no, na parang ang dating talaga pagka hindi mo siya ah, inunawang mabuti, kinuha mo lang yung verse out of context, no? Talagang maiisip mo na ang kaligtasan ay pwedeng mawala due to uh, deliberate sin. Yan yung yan yung unang makikita mo eh. Yan yung una mong may interpret, 'di ba? Hindi naman kasi mahirap intindihin yan eh. If we deliberately keep on sinning, 'di ba? If we deliberately keep on sinning, kung magpapatuloy ka, sinasadya mong magpatuloy sa kasalanan, after mong ma-receive yung knowledge of the truth, sabi diyan, there is no more sacrifice left, but only a fearful expectation of judgment. So talaga ang unang tingin mo diyan, pagka yan lang ang binasa mo, out of context mo binasa, ayun ang problema sa maraming Christians din na nagbabasa ng Bible. Laging kinukuha yung isang verse, tapos i-interpret niya yung verse na yon out of context. Ibig sabihin, hindi na kinonsider yung buong konteksto. Yun lang ang kinuha. Pag yan lang talaga ang kinuha mo, may iisip mo talaga, pwedeng mawala ang kaligtasan because of continuous or deliberate sinning. Yun talaga. But then again, inaano nga natin. Kasi ang pag-interpret kasi ng scripture, alam nating lahat, dapat basahin mo yung scripture in its entirety, no, yung kabuuan. Hindi ka lang mag-dwell sa isang verse na ganyan. Kasi for example, when it comes to forgiveness, ano bang sinasabi ng Bible sa isang mananampalataya kapag sumampalataya siya kay Jesus? Sabi ng Bible, pag ang isang tao sumampalataya kay Jesus, siya ay pinatawad sa lahat ng kasalanan, hindi sa kokonting kasalanan, okay, kundi sa lahat. Okay, sabi ng Hebrews Colossians 2:13, He forgave us all our sins. Diba? All means all. Tapos sabi ni John din sa 1 John chapter, sabi niya, we have been forgiven on account of His name. Past tense yun, have been forgiven. He forgave us all our sins. So lahat ng mga verses na yan nagpapakita sa atin, ang mga Christians are completely forgiven. So kung magpapatuloy ka sa kasalanan, yung kasalanan na ginagawa mo, according dito sa mga binasa nating verses, yung mga kinote natin, kasama na siya, isa na patawad eh. Diba? Yun yung argumento natin dyan eh. Hindi tayo pinatawad ng kakaunting kasalanan. We are forgiven of all our sins, past, present, and future sins. At parating nga natin i-explain yan para hindi malito yung mga karamihan kapag sinasabi nating pinatawad tayo kasama yung future sins. Lagi natin binabalik doon sa kung kailan ba namatay si Kristo eh. Lahat naman tayo naniniwala nung namatay si Kristo, 2,000 years ago nangyari yun. Okay? Mahigit 2,000 taon na nagdaan. At wala pa tayo noon. At lahat ng kasalanan natin nung namatay si Kristo sa cross at bayaran niya ang kasalanan natin, lahat ng kasalanan natin future sins. Kaya natin laging binabanggit ito kasi nahihirapan ng karamihan na maniwala na yung future sins natin ay kasama sa napatawad.
nahihirapan silang ano yun eh, i-arukin eh. Ang karaniwan talaga, parating naiisip, nung tumanggap sila kay Lord, ang pinatawad lang sa kasalanan nila, past lang eh. Yung future sins, hindi kasama. Kaya, iniisip nila, pagka nagkasala ka, malaking problema pa rin yun. So, kailangan mo humingi ng tawad sa Diyos para patawarin ka doon. Pero tayo kasi naniniwala tayo, based on the scripture, nung sumampalataya tayo sa Panginoon, all our sins are forgiven. Gaya nung binanggit nating verse, Colossians 2:13. He forgave us all our sins, including future sins. Bakit? Kasi nung namatay nga si Jesus, nangyari yon more than 2,000 years ago. Yung past sins natin, yung past sins, yung present sins, at future sins natin, lahat ng yung future sins nung namatay si Christ on the cross. Kasi 2,000 years ago nung namatay si Jesus. So therefore, hindi natin po pwedeng sabihin na na may problema pa ulit tayo sa magiging kasalanan natin o may magiging problema tayo sa kaligtasan natin dahil sa mga kasalanan magagawa natin. Kaya pag binasa mo tong verse na to at hindi mo kinonsider yung mga ibang mga verses na nagsasabi that we are totally forgiven of all sins, ito lang yung verse ito kinuha mo at ininterpret mo siya out of context, maguguluhan ka. At maiisip mo ngayon na itong verse na to ay nagsasabi na posibleng mawala ang kaligtasan natin dahil sa kasalanan. Babalik tayo doon sa tanong natin kanina. Ganong karaming kasalanan ang pwede mong magawa para mawala ang kaligtasan mo? At kung ang kaligtasan mo mawawala dahil sa kasalanan, matagal lang wala ang kaligtasan mo dahil araw-araw tayo nagkakasala. So hindi mali lang ang interpretation dito. Hindi kasalanan ang pwedeng magpawala ng ating kaligtasan. Okay? Yun yung klaro diyan. Bakit? Kasi malinaw ang Bible, pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan diyan. Ayun nga po yung yun yung nakakalungkot na part doon. Kasi kaya nga po natin ito pinag-usapan, itong mga verses na ganito. Dahil nga meron talagang mga Kristiyano na kinuha ang verse na ito. Isa ito sa mga verse na kinuha lang nila, reading out of context. Kaya ang paniwala nila na talagang posible na mawala ang kaligtasan. Kaya lang, parang kung talagang dun sa mga niniwala na itong verse na to ay nakapagpawala ng kaligtasan, kung talaga bang sineryoso nila ang verse na to. Kasi dito mismo sa verse, matakot ka na kasi hindi ka naman talaga tumitigil sa pagkakasala. So, Kristiyano ka na parang wala ka ng hope na isang araw maligtas ka kasi nagpapatuloy ka sa pagkakasala Kumbaga sana, yung mga gumagamit sa verse na to, mamaya sa patuloy natin na pagtalakay nito ay talagang malinawan na kung ano ba talaga ang sinasabi ng verse na ito. Yun nga po yung ating laging binabanggit dito na pag magbasa tayo ng Bible, we should read it yung nasa context talaga niya. Okay? Pangalawa nating tanong dito sa verse na ito is sino ba ang kinakausap ng author? No? Para saan ba itong verse na ito? Sino ba yung kinakausap? At ano bang klaseng kasalanan ang binabanggit sa verse na ito? Kasi sabi nga natin, ang kasalanan ay hindi yun yung nagpapawala ng kaligtasan. So anong klaseng kasalanan ang binanggit dito? Pastor Henry, sino po ba mauna? Maganda yung naitanong mo kasi para mapatunayan natin na ang kasalanan ay hindi nagpapawala sa kaligtasan. Tama yung alamin natin kung una, sino yung kausap at anong klaseng kasalanan yung kanilang ginagawa. Yes. Yun yung magandang alamin natin. So, doon sa unang tanong, sino ba ang kausap? Unang-una, nakalagay dyan sa aklat na yan, Hebrews. Di ba? So, malinaw ang kausap, mga Hudyo. Okay, kaya nga, pag binasa mo yung aklat na yan, puno yan ng mga punong-puno yan ng patungkol sa animal sacrifices, patungkol sa ministry ng mga priest ng Old Testament time, tapos kino-compare yung ministry ni Jesus sa New Covenant. So, kapag hindi ka Hudyo, at first time mong magbabasa niyan, tapos hindi ka pa naman talaga matagal nang nagbabasa ng Bible, mahihirapan kang unawain yan. Kasi hindi ka naman Hudyo para maunawaan mo
yung mga binabanggit diyan about sacrifices. So most likely, uh, definitely ang kausap ng author dito, mga Hudyo. Mga Hudyo sila. Now, anong uri ng Hudyo? Mga Hudyo na una tumanggap na kay Kristo, no? Mga Christian na, at possible din na merong mga nakasamang mga Hudyo na hindi pa talaga Christian, na nakahalubilo sa sa loob ng simbahan. So yan yung mga kausap. So keep that in mind. Una, mga Jewish believer at saka mga Hudyo na mga kapatiran nila sa Judaism faith na hindi pa talaga Christian. So yan yung mga audience na sinulatan nung author. Now, tingnan natin yung to prove that, tingnan natin yung sinasabi sa mga naunang mga chapters. Okay? Tingnan natin. Mag-backread muna tayo. Sabi dito sa Hebrews chapter 10 kasi yan, mag-chapter 2 muna tayo. Sabi dito ng author sa chapter 2 verse 1, for this reason, we must pay much closer attention to what we have heard so that we do not drift away from it. May warning na binigay yung author doon sa kanyang sinulatan. Sabi niya, we must pay attention. We must pay much closer attention. In other words, parang sinasabi niya na take this message seriously. Ano ba yung napakinggan nilang message? Yung gospel ni Christ. And may mga sinulatan tong author na to na posible na itong ilan sa mga sinulatan niya, yung mga readers dito, they do not take the gospel seriously. Okay? Tingnan nyo, sumunod na verse, sa verse 2 to 3. If the word spoken through angels prove unalterable, and every transgression and disobedience receive a just penalty, how will we escape if we neglect so great salvation? After it was at first spoken through the Lord, it was confirmed to us by those who heard. Now, tingnan nyo, sabi ng author, may problema dito sa mga taong nakakarinig ng gospel. Merong negligence sa pakikinig nila ng salita ng Diyos. May negligence sila dun sa gospel of grace. Kaya nga sabi niya, how shall we escape? How shall we escape if we neglect so great salvation? So meron silang negligence dun sa gospel na napakinggan nila. Tapos pangalawa, it is also important to note, tingnan natin mabuti ito, yung sinabihan ng author dito, posibleng ang mga napakinggan nila ay nanggaling mismo sa mga original apostles. Tingnan nyo, doon sa bandang huli, sabi dito, sa verse 3, after it was at first spoken through the Lord, referring to the gospel, it was confirmed to us by those who heard. So parang sinasabi ng author, yung nag-share sa kanila ng gospel, mismong walang iba kung hindi yung mga first hand na nakarinig ng gospel sa Panginoon mismo. So most likely mga apostles pa mismo yung mga nakapagbahagi sa kanila ng gospel. Okay? Pagkatapos anong problema nila? Ang problema nila, let's continue reading sa verse 4. Sabi rito, God also testifying with them both by signs and wonders and by various miracles, by gift of the Holy Spirit, according to His own will. Alam natin, during that time, yung mga apostle, kapag minister sila, may kasamang signs and wonders. So think about this, yung mga taong nakarinig ng gospel na to, nakakita pa ng signs and wonders. Kaya lang ang problema nila, hindi nila parang sineryoso yung gospel message. Okay? Sila ay parang meron silang hesitation na tanggapin kung ano man yung ipinipreach sa kanila. Tingnan niyo, bigyan lang natin ng konting elaboration pa to. No? Pansinin niyo yung pagkakasulat ng Hebrews. Ang pine-present ng author, kinukumpara si Moses at saka si Jesus. Chapter 1 pa lang, kinukumpara si Moses at saka si Jesus.
na sinasabi si Jesus superior kaysa kay Moses. Bakit kinukumpara si Moses at si Jesus? Kasi itong mga sinusulatan, na tiyempo, may mga Christian dyan at meron ding mga hindi Christian na napasama doon sa church. At sila ay under the law. At malalim yung kanilang pagkakakilala doon sa mga Old Testament sacrifices. So kinumpara ng author, alam niyo ba mas superior si Jesus kaysa kay Moses. Tapos pagdating sa mga sumunod na chapter, ikinumpara yung sacrifice ni Jesus at yung mga animal sacrifices in the Old Testament. So parang sinasabi ng author, mas superior yung sacrifice ni Jesus. No, bakit ganoon yung pagkakalatag nung author? Kasi nga, etong mga taong ito, medyo hesitant pa rin sila tanggapin si Jesus bilang ultimate sacrifice for sins. So ang kausap dito ng author, most likely, mga halo, mga Christian believer, Christian Jew, at saka mga Jewish people na hindi pa talaga Christian. Yan yung yan yung mga kausap. Baka meron kayong gusto pang patunayan doon. Sinabi ko. Dito po, Pastor, sa version ko, tinignan ko kanina, binasa niyo po, Pastor, sa verse 2. Ang nakalagay, chapter 2, sa verse 1, ang sabi, we must pay the most careful attention. Ano po dyan sa inyo, Pastor? Sa akin, we must pay much closer attention. Dito, careful attention. Yan, ay binasa ko. Hmm. Kasi meron talagang problema, no, nabanggit na po kanina ni Pastor, patungkol doon sa pagiging ultimate sacrifice ng Panginoon na napakinggan nila doon sa gospel dito sa mga Hudyo na kinakausap nitong sumulat po ng Hebrew. Yung ating mo pinag-usapan ay nasa Hebrews chapter 10 verse 26. Ang problema po talaga ay mapapansin din natin, di ba dito tayo nagbasa 26, pagka inangat natin ng konti sa 23, kaya sinasabi ng sumulat na bigyan niyo ng closer attention. Kasi ang problema po ng mga to, di ba sabi niya sa verse 10 na binasa natin kanina, tinanggap nila yung katotohanan, na-receive nila yung katotohanan, pero ito po yung problema. Kaya kailangan nilang bigyan ng atensyon kasi sinabi din sa verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Now, yung tinanggap mo yung katotohanan, narinig mo yung katotohanan, pero hindi mo pinanghawakan. Narinig nila yung gospel, tinanggap naman nila, pero hindi sila nag-hold fast dun sa confession ng pag-asa. Kasi ang pag-asa, yung kaligtasan na kay Kristo. Pero ang problema, hindi nga nila tinatanggap na si Kristo yung ultimate sacrifice. So ngayon, saan natin makikita yon? No, iangat ulit natin yung verse, no, verse 26 yung pinag-usapan natin. Binanggit ko po kanina na sinabi ng sumulat na let us hold fast the confession of our hope without wavering. Yung hindi dapat na ano ba wavering sa Tagalog? Na matag diyan. Magandang Tagalog niyan. Parang hindi naaalog, yung naaalon, natatangay. Yung ibig sabihin niyan. Ngayon, ano ba yung hindi nila pinaniniwalaan o hindi nila pinangahawakan, no, nabase doon sa nabanggit kanina ni Pastor Randy, doon sa chapter 2, na si Jesus yung ultimate sacrifice. Kasi dito po sa verse 1, no, babasahin ko lang, no, chapter 10, for the law, no, binanggit yung law, since he has only shadow of good things to come and not the very form of things, can never be same sacrifice which they offer continually year by year, make perfect those who draw near. So binanggit po yung sacrifice year by year. Tandaan niyo po yan ha. Sa verse 3, ang sabi diyan, but in those sacrifices there is a reminder of sins year by year. So yung pa rin yung gusto nilang maging practice. Yung year by year na sacrifices. Di ba natanggap nila kaya hindi yung believer gospel. yung kausap. Po? Kaya hindi Kristiyano yung yung kausap, kaya hindi nawawala yung kaligtasan based dun sa verse na yan. Opo, yun nga po yun eh. Hindi talaga sila naging Christian eh. Kasi ang binabalik nila doon pa rin sa law eh. No? Yes. Narinig na nila na si Kristo namatay at once lang siya na namatay at siya na yung ultimate sacrifice, pero hindi nila pinanghawakan yun, narinig lang nila. Pero ang gusto pa rin nilang gawin, hindi.
mag-offer tayo kasi kailangan yung mag-offer. So hindi naman po ganoon. Kaya nga sinabihan sila na doon sa verse 26, di ba sabi diyan, for if we go on sinning willfully, receive yun yung willfully sinning no, yung nag-wave, yung pananampalataya, actually hindi talaga sila nanampalataya. No, natanggap lang nila yung pangangaral. Ang sin doon, yung hindi mo siya pinanghawakan, ang totoo, hindi mo talaga siya pinaniwalaan. Kasi Correct. merong gumugulo sa isip mo na yung law, na dapat kailangan mag-offer sila na mag-offer. Kaya nga sabi siya, there's no longer remain a sacrifice for sins. Sabi, kung hindi nyo paniniwalaan si Kristo na siya na yung ultimate sacrifice, at wala na uling susunod na sacrifice, ang totoo nun, hindi talaga kayo naligtas. Kasi yung kasalanan nila, yung hindi talaga sila nanampalataya. Ang gusto Yeah. pa rin nilang pananampalatayanan kung ano yung sinasabi ng batas. Yes. Yun po yung pinag-uusapan po dito. No, kaya kung papansinin natin, tutuloy lang natin yung mga pagbasa. No, sabi niya sa verse 4, for it is possible for the blood of bulls and goats to take away sins. So yun yung kinaklara niya, hindi naman makakapag-alis ng kasalanan yan. Si Kristo talaga yung makakapag-alis ng kasalanan. Tingnan niyo pa sa verse 6, the whole burnt offering in sacrifices for sin, you have taken no pleasure. Wala talagang kagalakan ng Diyos doon. Kasi ang kagalakan ng Diyos doon sa sacrifice ni Kristo. Yes. So napakadami po niya. Sa verse 10, by the will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So yun po talaga yung issue. Wavering So, yung kanilang utak. hindi No? hindi Christian yung kausap, no? Opo, hindi talaga sila naligtas. Kasi ang isip nila nakatuon pa rin doon sa law na kailangan mag-offer talaga sila ng mag-offer. Hindi nila matanggap na si Kristo yung ultimate sacrifice yun ang mabigat doon. So, yun po yung sinasabi ng mga verses. So, kailangan lang basahin talaga ng buo. Mula doon sa binanggit kanina ni Pastor, chapter 1, chapter 2, basahin nyo ng buo. Tapos paunti-unti, mapaglilimi-limi ninyo na ano ba talaga yung problema hanggang sa makarating tayo sa chapter 26 at makikita natin na itong mga Hudyo na to, hindi talaga to sumampalataya sa Panginoon. Yun yung kanilang kasalanan. Kasi ang Yes. kanilang pananampalataya ay nandun pa rin sa batas. Willfully nilang ginagawa at gusto talaga nilang gawin uli yung offering. Oo. Yun yung binibigyan ng hindi naman yan talaga yung hindi yan yung talagang naglinis sa atin, kundi si Kristo, yung isang beses niyang sakripisyo. Ngayon, kung ibabalik niyo yung isip niyo doon, kasalanan yon doon sa offering ng law. Kung yun doon ilalagay, sabi niya, wala nang uling offering na mangyayari pa. Kasi tapos na nga isang beses lang. O yun po yung pastor, yung napansin ko lang na mga ilang bagay. Sige po. Alain ko lang yung sinabi ni unang-una sinabi ni Pastor, yung may mga ang audience nito, may believer, may nakakarinig pero hindi naman believer, di ba? May napahalo. May napahalo. Napahalo. So, sinabi rin ni Brother Joel, let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promises faithful. So merong encouragement na manatili sa narinig, natutunan. Bakit ba sinasabi niyang manatili o panghawakang maigi? Kasi kung papansinin natin yung next chapter, ang tinutukoy doon is faith. Yung mga heroes of faith. Kasi encouragement yun dun sa mga ano ba yung sitwasyon ng mga tao that time, yung sinusulatan niya. Ano yung kalagayan nila? Bakit kailangan nila mag-hold fast? Bakit kailangan nilang manatili? Kasi merong temptation na bumalik doon sa sacrifice nga doon sa yung kay Kristo na nalalaman na nila yung katotohanan si Kristo ang talagang daan, pero natutokso silang balikan yung paghahandog doon sa dating paraan. Yung sa una pa lang ng chapter 10, binanggit na agad yung law, bumabalik sila doon sa dati nilang gawain sapagkat sila ay nakakaranas ng mga paghihirap, persecution. So kasi malalaman natin yan dahil meron dito sa sinabi dito na babasahin pa natin yung mga pagdurusa, yung kanilang mga paghihirap
mga punishment na kanilang naranasan. So, dito natin makikita na yung encouragement na magpatuloy dahil may mararanasan silang ganon, paghirap. At makikita natin yung mga bumalik sa dating paraan kasi gusto nilang bumalik doon dahil may iiwasan nila yung persecution na kanilang nararanasan. Kaya nga sa chapter 11, may encouragement na yung mga heroes of faith ginamit ng author para palakasin yung kanilang loob. Kasi kaya nga niya sinabi na hold fast, kaya binakapan niya ng mga si Gideon, si Abraham, si David, may mga ganun. Kasi meron sila nararanasan na persecution na sobrang bigat, hirap. Kaya kung gusto nila maging magaan, babalik sila sa dati nilang ginagawa. Pero ang mga gumawa nun, yung mga hindi talaga nag-hold fast, yung mga hindi talaga tunay na sumampalataya, may alam lang sila, pero dahil hindi totoo yung pananampalataya nila, maaaring talagang bumalik sila doon sa kanilang dati. May alam sila pero hindi sila talaga sumampalataya sa Panginoon. Yun yung nakikita ko dito na isang kalagayan. Bakit ganito yung sulat ng author? Bakit may encouragement to hold fast, to continue? Kasi may temptation to go back na sa offering, sa sacrifice o ibig sabihin sa law. Kung dapat na magpatuloy sa paniniwala kay Kristo dahil sa takot nila magpatuloy dahil sinuusig sila, ay bumabalik sila sa dati nilang para hindi sila usigin. Yun ang aking nakikita dito na isang bagay din na pwede natin i-consider. Yun lang po. Kung mapapansin natin, kahit sa realidad ngayon, sa yung marami ding tao, hindi man nila literally o vocally sinasabi na si Jesus hindi si Jesus yung ultimate sacrifice. Pero parang ganoon na rin eh. Kasi pag yung kaligtasan mo, nilalagyan mo na ng gawa, di parang lumalabas, kulang yung sacrifice. Eh, pag sinabi mo kasi ultimate sacrifice, wala ka nang pwedeng idagdag eh. Hindi mo na siya madadagdagan eh. So, maging sa realidad natin, meron din siyang parang meron din siyang equivalent. Kung titingnan natin na bagamat dun sa Hebrews, may karakter na pinapakita yung mga tao noon, yung mga Hudyo, pero parang nagre-reflect din yun maging sa ating panahon na the same ang maging karamihan ng tao sa panahon natin ngayon ay, o hindi mong karamihan, basta meron, ay may ganun din klase ng uri ng karakter na hindi buo yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon sa Kristo as an ultimate sacrifice, kundi gusto nilang haluan ng bagay na magagawa nila. Eh pagka ganon, hindi ka talaga totoong nanampalataya nun. Pareho din itong mga kausap dito, mga Judaizer. Hindi sila talaga totoong nanampalataya. Kasi pareho din ng mga tao sa panahon natin ngayon. Marami namang tao nakakapakinig ng gospel eh. Pero bakit hindi nila matanggap na ultimate yung sacrifice ni Kristo, hindi mo na kailangan dagdagan. At hindi na nga yung kailangan mawala pa bunga ng kasalanan natin kasi hindi naman natin natanggap dahil sa umiwas tayo sa kasalanan. So wala ding dahilan para mawala yan dahil sa hindi na tayo nagkakasala. At wala tayong pwedeng idagdag dyan. So ito din yung mga Judaizer nung panahon nila. Pareho ng karakter ng mga tao din sa panahon natin ngayon na gusto nilang dagdagan sa pamagitan ng magagawa nila yung sakripisyo ng Panginoon na isang beses lang ginawa at ultimate na ngayon eh. Oh, ano pa bang pwede mong idagdag sa salitang ultimate sacrifice? No, kaya na nga yan na yung term na ginagamit natin eh. Kasi wala ka na talagang pwedeng idagdag. Kumpleto na. Kung ayaw na ultimate finish, yun siguro mas biblical yon. Finish na. Tama. Past tense na natin. Kasi yun yung nasa Bible eh. Sabi ng Panginoon, tetelestai, it is finished. So finish na. Yun na yun. Pag sinabing finish, pati yung batas tapos na. Sa Panginoon na nga nagtapos yun eh. So, ako po napapansin ko na kung bakit i-implementation maging yung mga tao o mga nagsasabi na believer sa ating panahon, babasahin nila yung verse. Sabihin nila, merong dahilan na kasalanan na pwedeng ikawala ng kaligtasan natin. Ito nga, yung willfully, yung ano nga na yan, kasi yun din yung ina-apply nila sa sarili nila. So the same character nung panahon ng Hebrew at maging panahon din natin, ganun din. Ang problema ay hindi sila settled
doon sa ultimate sacrifice ng Panginoon. Kasi kulang yung kanilang knowledge about doon sa bagay po na yon. Mm. Totoo. Anyway, balikan ko lang yung ano, no? Dalawa kasi yung tanong ni Jerry kanina, eh, no? Kasi pag binasa mo yung verse na yan, paulit-ulit natin sasabihin, binasa mo siya out of context, talagang hindi ka na mahihirapang intindihin yan, eh. Ang dating talaga niyan, posibleng mawala ang kaligtasan kapag magpapatuloy ka sa kasalanan. Kasi yan ang sinasabi diyan, eh. If we deliberately keep on sinning after receiving the knowledge of the truth, there is no sacrifice left, but only a fearful expectation of judgment of God. So parang pag binasa mo talaga yan, isa lang may isip mo. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan, you deliberately keep on sinning, posibleng mawala ang kaligtasan mo. But then again, masasagot natin yan ng tama pagka tiningnan mo kung sino yung kausap at anong klaseng kasalanan yung kanilang ginagawa, patuloy nilang ginagawa. So, kanina nasabi na nga natin, ang kausap, Hudyo. Very clear yon. Dalawang uri ng Hudyo. Yung mga Hudyo na mananampalataya na at yung mga Hudyo na napasama doon sa bilang ng mga mananampalataya. Yung dumadalo sa church, sa house church, pero hindi pa talaga 100% mga Christians, no? O hindi talaga Christian, napahalubilo lang. Naimbitahan, tapos nakapakinig, kaya lang may negligence sila doon sa gospel. Yun yung sinasabi kanina, binasa natin na wina-warningan sila ng author to pay much closer attention. Kasi nga, may negligence sila doon sa gospel. Now, so ang kausap ng author, mga Christians at saka mga Hudyo na naimbitahan na hindi pa talaga Christian. Anong proof? Meron silang negligence doon sa gospel. Hindi pa sila talaga Christian. Now, anong klaseng kasalanan yung ginagawa nila na sinasabi ng author na they deliberately keep on doing? Anong klaseng kasalanan yon? Okay? Etong sabi ng Bible. Itong magandang i-consider to, eh. From chapter 1 hanggang chapter 10, kasi chapter 10 itong binasa natin, eh. Wala tayong mababasa diyan na parang mga uri ng kasalanan na normally ginagawa ng mga taong pasaway. Yung sins of the tawagin, di ba? Wala tayong makikitang ganung uri ng kasalanan na dinidil ng author sa mga binabasa, sa mga sinasabihan niya. Kasi from chapter 1 hanggang chapter 10, wala tayong mababasang behavior problem, eh. O sins of Walang the immoral, pastor, ano? Oo, wala, eh. Kasi sa totoo lang, halimbawa katulad si Paul, makikita mo kapag siya ay sumulat at dinidil niya yung mga kasalanan ng kanyang sinulatan, very clear siya, eh, no? Sinasabi niya may adultery, may immorality, merong division, merong incest, no? Ano siya, eh. Tapos doon naman sa Galatians, di ba? Very clear, sin of legalism, di ba? So very clear yung dito sa aklat ng Hebrews, from chapter 1 to 10, wala siyang ganong mga sinasabi, walang behavior problem, walang immorality, walang sins of the flesh. Alam niyo kung anong uri ng kasalanan yung sinasabi niya, they keep on doing? Tingnan niyo ito sabi ng Bible. Ng Hebrews chapter 3. Baba tayo sa chapter 3. Sabi sa verse 12, see to it, brothers and sisters. Now, huwag nating i-assume na porket sinabi ng brothers and sisters, mga Christians ito. Kaya tinawag na brothers and sisters ng author, yung sinusulatan niya, kasi literal na mga kapatiran niya, pagiging Hudyo. Oo, kababayan niya, mga Hudyo, eh. At lahat ng Hudyo magkakapatid, eh. Di ba? Iisa lang ang pinanggalingan nila, eh. So sabi niya, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. So anong kasalanan yung anong kasalanan guilty etong mga Hebrews na sinasabi ng author, they keep on doing. It's the sin of unbelief. So lumalabas talagang itong Hebrews chapter 10:26 na binabasa natin, na sinabi ng author, if you keep on sinning, no? Yung sinning na patuloy nilang ginagawa is they continue on their unbelief. Na paano natin talagang nasigurado na unbelief yung kanilang kasalanan?
Kung mismo sa verse 26 ng Hebrews chapter 10. Tingnan nyo, ito sabi ng Hebrews 10:26. Ulitin ko lang uli. Sabi ng Hebrews 26, if we deliberately keep on sinning after receiving the knowledge of the truth, tanong, ano ba ang pwedeng kasalanang magawa mo kapag na-receive mo na, pag na-receive mo yung knowledge of the truth? Eh di unbelief, yun lang naman ang pwedeng kasalanan magawa mo eh. After mong ma-receive yung knowledge of the truth, nagkaroon ka ng knowledge about what is the truth. So anong kasalanan pwede mong magawa doon? Yung hindi ka maniwala. It's the sin of unbelief. Yun yung kasalanan they keep on doing. Kaya sabi ng author, if we deliberately keep on sinning, anong klaseng sinning? Unbelief. After you receive the knowledge of the truth, yun lang ang kasalanan pwede mong magawa kapag na-receive mo yung knowledge of the truth. Pag nagkaroon ka ng knowledge about what is truth, ang pwedeng kasalanan mo magawa dyan, isa lang, unbelief. Na bakit sinabi ng author na ganito? Tingnan niyo ha. After, sabi ng author, if we deliberately keep on sinning after receiving the knowledge of the truth, there is no longer sacrifice for sins left. Wala nang sacrifice for sins. Bakit? Kasi, nireject nila yung nag-iisang ultimate sacrifice for sins. Si Jesus. Ipinrepresent ng author sa kanila, si Jesus better than Moses. Yung sacrifice ni Jesus better than animal sacrifices in the Old Testament. Eh kaso, they keep on their unbelief. They keep on unbelieving. Okay? Hindi sila naniniwala. They continue on sinning by means of not believing. Ang sabi ng author, if you keep on your if you continue on your unbelief, sabi ng author, wala nang sacrifice left for you. Bakit? Kasi nireject mo eh yung nag-iisang sacrifice for your sins. Si Jesus. O dahil nireject mo siya, hindi ka sumasampalataya sa kanya, because of your unbelief, ito sabi ng scripture, wala nang sacrifice left for you. So, yung kasalanan guilty sila na they keep on doing, na sinasabi ng Hebrews 10:26, is the sin of unbelief. Hindi sins of the flesh. Hindi yung sila ay nag-immoral, hindi yung sila ay nagko-commit ng pagnanakaw, pagsisinungaling, adultery, hindi yung disobedience sa moral law. Ang kasalanang ginagawa nila na patuloy sila na ginagawa yon is the sin of unbelief. Yun yung sinasabi dito. So, pag tiningnan mo yung buong context, na kung saan, inalam mo kung sino yung kausap at anong klaseng kasalanan yung ginagawa nila, magiging malinaw sa'yo yung text na to. Pag kinuha mo naman siya out of context, hindi mo kinonsider sino yung kausap at anong uri ng kasalanan yung ginagawa nila, maiisip mo, pwedeng mawala ang salvation kapag patuloy ka sa paggawa ng kasalanan. Kasi yun ang sabi, if we deliberately keep on sinning after receiving the knowledge of the truth, no sacrifice is left for you. So pag yun lang ang binasa mo, talagang masasabi mo, pwedeng mawala ang kaligtasan sa pamamagitan ng deliberate sinning. Pero nakita natin, nung tinignan natin yung context, hindi pala nawawala ang kaligtasan ng context nito. Ang context nito, kinakausap yung hindi pa talaga tumatanggap kay Kristo, mga Hudyo na napasama sa church, na kinakausap sila na huwag nilang i-neglect yung message of the gospel. Bakit? Kasi they keep on their unbelief. Now, they continue on their unbelief. Yun ang sabi ng Hebrews chapter 3. And how did we know na unbelief yung tinutukoy ng author? Kasi nga sabi ng author, if you keep on sinning after receiving the knowledge of the truth. Anong kasalanan ang pwede mong magawa pagka nagkaroon ka ng knowledge of the truth? Yung hindi ka maniwala. So malinaw, itong verse na to doesn't talk about losing your salvation. Hindi ito patungkol sa ang kaligtasan mo pwedeng mawala dahil sa kasalanan. Hindi. Ang kasalanan natin, 100% totally forgiven. Binayaran na yon ng Panginoong Yesus. Lahat ng kasalanan. So, ang verse na to, hindi patungkol sa posibleng mawala ang kaligtasan mo dahil sa kasalanan. Eternally secure ang mga Christians. Ang kausap dito ng author
mga Hudyo na hindi pa talaga mananampalataya, napasama sila doon sa church na mananampalataya at sila ay nagdadalawang isip kung talagang tatanggapin na nila si Jesus bilang kordero ng Diyos at hindi na babalik doon sa animal sacrifices. Kaya yung author lagi niya dinidiscuss si Jesus, si Moses, tapos yung animal sacrifices, sacrifice ni Jesus. Para kumbinsihin itong mga author na to at itong mga sinulatan niya na stop your unbelief. Maniwala na kayo. Yan ang ano gaan. Ganda pastor yung sa ano rin sa chapter 4. Oo. Kasi sabi, they will not enter my rest. Kasi nga dahil sa unbelief. Babasahin ko lang Yes. babasahin ko lang, di ko na ipapaliwanag. Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did, but the message they heard was no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. Now we have believed, enter the rest, just as God has said. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. And yet, his works have been finished since the creation of the world. So yung maraming mga Hudyo na mga Israelita, hindi sila sa pangako ng Diyos, naka-enter. Dati pa yon. Pero dahil sa kanilang unbelief, yun din yung tinutukoy dito. Unbelief talaga yung tinutukoy na sin. Isang kasalanan lang talaga ang mag-aatid sa tao sa impyerno. At ito yung sin of unbelief. Hindi kayang patawarin ng Diyos yung sin of unbelief. Kasi tinanggihan mo na yung nag-iisang solusyon, di ba? Tinanggihan mo Sabi mo, ayoko ng paraan mo, Panginoon. Gusto ko yung paraan ko. Ay, di ka talaga makapatawad ng Diyos yun Gusto mo yung sarili mong paraan Totoo, correct. Parang parang kay Moses talaga sila Parang ganoon ang dating Kaya hindi nila matanggap yung hindi nila matanggap yung gospel. Kasi parang sa verse 29 nga may nakalagay, di ba? Yung trampled, di ba, si Jesus? Dahil sa kanilang ginagawang pagbalik sa animal sacrifice, ay kanilang hinahamak si Kristo, di ba? Babasahin ko lang, How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot? Paano na trampled? Na ang Panginoon, di ba? Na parang pinapakan, na parang kasi alam na nila ang katotohanan, pero pinili pa rin nilang bumalik sa animal sacrifice o sa law. O who has treated as unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the spirit of grace. May alam ka na pero pinili mo pa rin yung gawin yung hindi kalooban ng Diyos. Pasya nila yon. Pero alam ko ang mga talagang mananampalataya ang Diyos talaga nag-iingat. Ang Diyos ang nag-iingat. Kaya itong mga napahamak, kahit sabihin ng may alam sila, hindi kasi sila tunay na mananampalataya. Kasi si Pedro, naingatan ng Diyos kahit nagkasala. Pero si Judas, hindi kasi siya mananampalataya. Hindi siya naingatan ng Panginoon kasi hindi siya mananampalataya mas malala pa nga ginawa ni Pedro pero bakit siya naingatan ng Diyos? Kasi tupa talaga siya. Sa Panginoon talaga siya. Pag hindi ba mananampalataya, magulo yung isipan, Kasi pag binasa mo tong verse na to, at iba paniniwala mo, mukhang magugulo talaga isip mo Ganun nangyayari kasi parang nung panahon nila, alam nila yung mga sinabi kay Moses, yun ang magliligtas sa kanila Tapos ngayon may darating magtuturo si Jesus. Sabi nila, hindi ganoon. Kailangan may sacrifices. Parang ganoon Yung mga tao natin ngayon, ganoon din Tsaka hindi kasi siguro ilagay natin din yung sarili natin dun sa mga kinakausap ng author ang kausap ng author mga full-blooded Jew. Mula pagkabata hanggang sa sila ay tumanda. Yun yung kanilang kakalakihan na ginagawa
para sila ay patawarin sa kasalanan nila. Nag-o-offer sila ng animal sacrifice. 'Di ba? Kaya hindi madali para sa kanila na iwan yung ano na yon, iwan yung practice na yon. Ngayon, ang sabi ng author, doon sa mga unang unang chapter, wag nating i-neglect itong message na ito. In fact, nung i-share sa atin yung itong message na to with signs and wonder, yun yung ano yun yung sinabi nung nung author sa mga unang chapter, sa chapter 2. Basahin ko lang uli. Sabi nung author of Hebrews, God testifying with them, yung mga na-sharean, both by signs and wonders, by various miracles. So, para patunayan na yung gospel na pinipresent ng mga apostles ay totoo, nagpakita pa ng signs and wonders. Kaya lang, ang problema nga, they keep on their unbelief. They keep on not believing. Yun ang naging problema nila. Consistent sila doon sa nag-hesitate silang tanggapin talaga na si Jesus, Yakapin. yung ultimate sacrifice. Kaya yung Book of Hebrews, makikita mo talagang pinipilit ng author ipaliwanag. Dahil sa sacrifice ni Jesus, lahat ng kasalanan natin ay napatawad na. Pinipilit ng author ipakita yun. Kaya lang yung mga napahalubilo nga dito, kahit na nakapakinig na sila ng gospel mula mismo sa mga original apostles, hindi nila kagad matanggap eh. Yan yung sinasabi basahin ko ulit para makita natin. Hebrews chapter 2 verse 2 to 3. Ayan ang sabi diyan, no? If the word is spoken through angels, sabi diyan, prove unalterable. Every transgression and disobedience receive a just penalty. How will we escape if we neglect so great salvation? After it was first spoken through the Lord, si Lord daw yung unang nag-share niyan, it was confirmed to us, sila na yung tinutukoy, by those who heard. So, ang nag-share sa kanila mismo yung mga apostle. It was confirmed to them by those who heard. With signs and wonders, sabi sa verse 4. Ang problema nila, patuloy silang hindi naniwala. No? Maniniwala na sana, kaya lang nag-hesitate silang tuluyang maniwala. Kaya nga sabi ng author, if you keep on sinning after receiving the knowledge of the truth, ano yung sin na patuloy nilang ginagawa? Yung unbelief. Patuloy silang hindi naniniwala doon sa kanilang Okay, so yun yung kanilang problema. Siguro iniisip nila may miracle din naman sa Old Testament eh. Kaya kung dumating man yung signs and wonder, parang pinaglalaban nila. Kaya nagugulo siguro mga isip ng mga yan. Di ba? Yun po, yung isang factor doon na talaga, naniniwala ako, isang factor din doon na bakit sila bumabalik doon dahil sa kanilang dinadanas din na Christianity kasi under persecution eh. So, walang persecution kasi pag sa ka eh. Kasi hindi ka sa katotohanan eh. So, pag hindi mo tinayuan yung katotohanan, wala persecution. 'Di ba? So, balik sila sa animal sacrifice. Wala silang nararanasan na ganun. Isa lang 'yon, no? Marami naman dahilan bakit ayaw nilang yakapin yung sacrifice ni Jesus. Pero pwede natin consider yung kanilang sitwasyon that time kasi under persecution yung mga Christian. So, kung hindi ka talaga tunay na Kristiyano, madaling sa'yo. Madaling bitawan yung faith mo, di ba? Parang yung natutunan mo, madali ring bitawan yun. Pero pag tunay ka, sabi nga doon sa last verse, hindi tayo yung mga shrink back doon sa last verse ng Hindi tayo yon kasi unang-una, Diyos yung nag-iingat sa atin sa ating kaligtasan. Siya yung nagpapanatili sa atin, no? Siya yung talagang magbibigay sa atin ng perseverance. May tanong dito si Ramil. Sabi
What if yung isang tumanggap sa Panginoon continues to sin in the flesh, no? Yung patuloy nagkakasala, she still or he is still entitled to be saved. So, nasagot na natin kanina to habang nag-aano tayo eh, no? Hindi naabutan. Nabanggit natin na kapag ang isang tao tumanggap kay Kristo, siya ay pinatawad sa lahat ng kasalanan niya, including future sins. Yun yung kasi ang problema sa maraming hindi kasi naituturo na tayo ay napatawad of all sins. Yun yung problema eh. Hindi naituro eh. Dito mismo sa aklat ng Hebrews, binanggit na tayo ay pinatawad sa lahat ng kasalanan. Basahin natin sa Hebrews chapter 10. Basahin ko lang sandali. Hebrews chapter 10 sa verse basahin ko lang kasi sarado tong Bible ko. Hebrews chapter 10, kasi karamihan sa mga naniniwala kapag nagpapatuloy ka sa kasalanan, posibleng mawala ang kaligtasan mo eh. Sa verse 11, tingnan nyo itong sabi. Hebrews 10:11 hanggang 12. Sabi rito ng author, day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. But when this priest, referring to Jesus, had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Now, dito sa mga verses na to, makikita natin, yung author of Hebrews, kinumpare niya yung sacrifice ni Jesus doon sa sacrifices ng mga priest under the Old Testament period. Sabi ng author of Hebrews, yung mga sacrifices daw in the Old Testament, yung mga animal sacrifices, they can never take away sins. But when this priest, referring to Jesus, sabi dito, when he had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Sabi rito ng author of Hebrews, nung si Jesus daw, inoffer niya ang kanyang sarili as a sacrifice, it was good for all time. When this priest had offered for all time one sacrifice for sins, one sacrifice for sins for all time. What is time? Time is past, present, and future. And so therefore, kapag ang isang Kristiyano na tumanggap kay Kristo, lahat ng kasalanan niya, past, present, and future sins, pinatawad na rin ng Panginoon yon. Kaya kung ang tanong mo, paano kung patuloy siyang gumagawa ng kasalanan, kasama sa pinatawad ng Lord yung kanyang mga magagawa pang kasalanan in the future. Kasi nung namatay si Christ 2,000 years ago, lahat ng kasalanan natin, future sins yun eh. Kaya wag nating isipin past sins lang yung napatawad sa atin. At hindi kasama yung future. Kasama yung future doon. Kaya yung past, present, and future sins natin, nung namatay si Christ, lahat yung future sins, and so therefore, napatawad tayo of all sins. Ngayon, itong tanong ibig ba sabihin niya, pwede na akong gumawa ng kasalanan kahit gaano karami kasi napatawad na rin pala ako? Ay hindi, hindi natin tinuturo yon. Hindi natin sinasabing porkit pinatawad ka na of all sins, malaya ka nang gumawa ng kasalanan kahit gaano karami. Hindi natin sinasabi yon. Ngayon, kung merong Kristiyanong ganun ang gagawin, kukwestiyonin natin yung kanyang pagiging Kristiyano. Kasi wala namang matinong Kristiyano na na gustong magkasala eh. Meron bang ganun? No? Meron ba kayong kilalang Kristiyano na pagkagising pa lang sa umaga, pinaplano na yung mga kalokohang gagawin niya? Walang ganun. Walang ganun. Walang matinong Kristiyanong ganun, no? So, ang pinag-uusapan lang natin dito ay yung bang kasalanan pwedeng magpawala ng kaligtasan? Of course, hindi. Kasi kung pwedeng mawala ang kaligtasan dahil sa kasalanan, matagal na tayong nawala ang kaligtasan. Matagal na. Diba?
At sa totoo lang, hindi ka magkakaroon ng assurance of salvation kung hindi ka naniniwala na lahat ng kasalanan mo forgiven. Kasi isang kasalanan lang ang hindi napapatawad sa iyo, hindi ka papasok ng langit eh. Agree kayo doon? Isang kasalanan lang ang hindi Yes. napatawad sa atin, hindi ka papasok sa langit. Yes. Oo. Ngayon, napakahirap niyan kung kung paniniwala natin hindi pa tayo napapatawad of all sins. Na yung future sins mo, yung magagawa mong kasalanan mamaya o bukas, hindi pa kasama sa napatawad na. Aba, mahirap yon. Paano yun kung bigla ka nakagawa ng kasalanan tapos namatay kang bigla, hindi mo pa nahihingi ng tawad? Paano ngayon yun? Di ba? Di napakahirap nun. Okay? So, yun yung Na-overtime na tayo. overtime na tayo. Napasarap. Napasarap. Anyway, maganda naman yung naging topic natin kasi meron naging mga interested to listen. Okay? So, paalam tayo kasi medyo overtime na tayo. Okay? Paalam na tayo. May continuation pa naman to eh. Sigurado mahaba pa to. No, sige, paalam na kayo. Ako na huli. Maraming Magandang gabi po sa lahat. Sige, Brother Jerry ka na. Gaya ka na. Okay, maraming salamat no sa mga patuloy nagsubaybay sa ating live. Yun nga po, paniwalaan natin na hindi kasalanan ng magpapawala ng kaligtasan kasi pag ganun, wala yung good news. Diba? Oo, hindi good news yun. Hindi good news yun. Meron tayong inaasahang good news, yung gospel, yung si Christ na namatay para sa ating kasalanan. By faith. Maraming salamat po hanggang sa muli natin na pagkikita. Ito po si Brother Jerry. Yun po, no? Tandaan po natin na hindi yung pagiging pag-iwas natin sa kasalanan yung magpapanatili ng ating kaligtasan. Hindi po yun. Kasi kung gano'n, nasa delikado tayong kalagayan. Kaya tanggapin lang po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos na lahat ng ating kasalanan ay minsanan lang na binayaran ng Panginoon at yun sapat na. Isang beses lang siya nagsandog ng kanyang sarili at sapat na. Kaya magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso na nagdudulot ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang ginawa sa atin na hindi talaga natin maisip na magagawa para sa atin kasi hindi natin deserve. Kaya yun, please share po yung ating forum no para din sa iba na malaman nila yung mga ganitong mga katotohanan kasi maraming nagugulumihanan eh. So salamat po sa mga sumubaybay at nag-share ng ating forum. Magandang gabi po. Okay, so ano ba po nakapagbigay ng kaliwanagan yung isang problematic verse dun sa ibang mga hindi settled yung assurance ng salvation. Yung ating napag-usapan ngayon, sana po nakapagbigay po ng kalinawan. Ngayon, pag meron pa pong mga verses na naiisip kayo na mukhang nagpapakita ng kaligtasan ay nawawala, pwede niyo pong i-comment para sa mga susunod po na forum natin ay mapag-usapan natin. So, mabigyan natin ng detalye. At nang sa ganun ay hindi nagiging magulo sa isip natin. Kasi baka nagra-rumble-rumble sa isip natin yan eh. Katulad niyang ating binasa ngayon. Maraming nagpapagulo sa isip ng mga taong naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. So, comment lang po kayo. So, sa mga susunod ay mapag-usapan natin yung mga bagay na parang nakapagpapagulo po sa atin. So, magandang gabi po sa lahat at isang mapagpalang araw po sa lahat. Yes. So again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagsama. At next week po uli, sama-sama po tayo. Next week po uli. Okay, every other week nga pala tayo. Samahan niyo po uli kami sa ating pong forum na ito na nagbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman sa pamumuhay natin under grace. Maraming salamat po uli. Good night po sa inyo lahat. Ingat po tayo. Stay safe. Bye. And stay blessed. Ingat tayo lahat mga kapatid.